Magandang araw sa inyo mga kaklase at guro. Bago ang lahat, ako po si Lan Cedric Panisales at narito ako upang itala sa inyo ang ilang detalye sa nobelang sinulat ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo sa Kabanata 34 na pinamagatang Ang Kasal. Bago ang lahat, hayaan niyo akong itala sa inyo ang ilan sa mga tauhan sa El Filibusterismo, Kabanata 34. Basilio, ang binatang mag-aaral na kaibigan ni Isagani. Sa kabanatang ito, ipinagtapat sa kanya ni Simon ang plano nitong pagpapasabog sa tahanan ni Don Timoteo Pilaes na dating pagmamay-ari ni Kapitan Tiago. Si Simon ang nagplano ng pagpapasabog sa kasal ni Paulita at Juanito. Siya rin ang nagbigay ng babala kay Basilio na huwag gagawi sa tahanan ng mga Pilaes. Isagani, ang kasintahan ni Paulita na nabigo dahil sa pagpapakasal ng dalaga sa mayamang si Juanito Pilaes at labis na kinahabagan ni Basilio. Huli, ang kasintahan ni Basilio na nasawi matapos pagsamantalahan ni Padre Camora. Siya ang naaalala ni Basilio na makita ang sitwasyon ni Isagani. Don Timoteo Pilaes, ang bagong may-ari ng tahanan ng ama ni Juanito. Kapitan Tiago, siya ang negosyanteng mangangalakal sa bayan ng San Diego. Juanito Pilaes, ang anak ni Don Timoteo Pilaes na pinakasalan ni Paulita Gomez. Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na labis niyang tinangisan bunga ng pagpapakasal nito kay Juanito Pilaes. Sinong, ang kutsero ni Simon na dumalo rin sa piging para sa bagong kasal na sina Paulita at Juanito. Narito rin ang ilan sa tagpuan sa Kabanata 34. Anluwage, daan o kalye patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Pangalawa, bahay ni Kapitan Tiago. Ito naman ay lugar kung saan idaraos ang piging ng kasal ni na Paulita Gomez at Juanito Pilaes. Narito rin ang mga talasalitaan sa Kabanata 34. Bumabaha, umaapaw, gumigiit, pumipilit, lasog-lasog, wasak, punit-punit, durog, mawaglit, mawala, nasinagan, nasikatan, pagdarausan, paggaganapan, puluhan, tangkay, tatagnan, pitbitan, pumpon, kumpol, bungkos. Hayaan niyo akong ibod sa inyo ang Kabanata 34 na pinamagatang Ang Kasal. Ikawalo na ng gabi, nasa daan pa si Basilio nang maisip na makituloy sa kaibigang si Isagani. Ngunit hindi pala umuwi ang kaibigan sa buong araw na iyon. 2 oras na lang at sasabog na ang ilawan ni Simon. Maraming tiyak ang mamamatay. Sinalat ni Basilio ang kanyang revolver at naalala ang babala ni Simon na lumayo siya sa daang Anluwage. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa daang iyon. May binanggit na kasayahan si Simon kung saan sa bahay na iyon idaraos ang piging sa kasal ni na Paulita at Juanito. Nakita niya ang pagdating ng sasakyan ng bagong kasal. Naisip niya ang kaibigang si Isagani. Naawa siya rito at naisip na yakaging sumama sa himagsikan. Ngunit naisip din niya na malamang ay di papayag si Isagani dahil hindi pa naman ito nararanasan ang mga nararanasan ni Basilio. Muli niyang naalala ang kanyang pagkabilanggo, ang kabiguan sa pag-aaral, at ang nangyari kay Huli. Saka muling hinaplos ang puluhan ng revolver at ninasang dumating na sana ang sandaling hinihintay. Dumating ang sasakyan ni Simon kasama ang kutserong si Sinong. Sumunod sila sa sasakyan ng bagong kasal. Nagtungo din si Basilio sa Anluwages sa bahay ni Kapitan Tiago. Doon kasi gaganapin ang hapunan at nandoon din ang Kapitan General na ninong sa kasal. Dala naman ni Simon ang ilawan na kanyang handog. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay makikita ang mga dingding, ang mga magagarang palamuting papel at aranya at mga bulaklak. Ang kortina sa bahay ay may pulang pelos na nabubordahan ng ginto at may unang titik ng pangalang ng mag-asawa. Napakagara ng bahay na iyon. Parang hapag ng mga Diyoses ang pagdarausan ng hapunan. Para sa mga dakilang panauhing, ang mesa at ang mga Diyos-Diyosan ay sa azotea nakalagay. Pipito ang doon ay nakaupo.
naroon ang pinakamasarap at mahal na alak. Ubos kaya si Don Timoteo, ang ama ng lalaking ikinasal. Mga mahalagang pangyayari. Ang pagkakatanda ni Basilio sa sinabi ni Simon na huwag siyang dadaan sa daang Anluwage, sapagkat sasabog ang ilawang inihanda nito at tiyak na ang lahat na naroon ay mamamatay, kabilang na ang kaibigang si Isagani, na ng mga oras na iyon ay labis ang pighati sapagkat ang kanyang kasintahan ay nagpakasal sa iba. Pangalawa, naghinuha si Basilio na ang ilawan ay pasasabugin sa mismong tahanan ni Kapitan Tiago, na naging resepsyon ng kasal ni Paulita at Juanito. Patid niyang naroon si Isagani, kaya't nagtungo rin siya sa lugar na iyon. Pangatlo, naalala ni Basilio ang lahat ng mapapait na pangyayari sa kanya mula sa kanyang pagkabilanggo, paghinto sa pag-aaral, at ang pagkamatay ng kanyang nobya na si Julie. Pang-apat, nakita niya ang magarang gayak ng tahanan ni Kapitan Tiago na siyang iginayak ni Don Timoteo Pelaez. Ang lahat ng masasarap na pagkain ay nakahain at maging ang mga mamahaling inumin. Kalima, nakita niya ang ilawang handog ni Simon na siyang magiging mitya ng buhay ng mga tao sa lugar na iyon. Naisip niya na maraming inosenteng buhay ang madadamay, kaya naman kahit nilalabanan ang konsensya ay ipinagtapat niya kay Isagani ang maaaring sapitin ng mga tao sa resepsyon sa gabing iyon. Ano nga ba ang aral sa kabanatang aking binasa? Sa kabanatang ito, matututunan natin kung gaano kalaki ang gampanin ng pera sa mga usaping personal ng isang tao. Maski sa tunay na buhay ay maraming tao pa rin ang silaw na silaw sa salapi, na kahit hindi na tama ang kanilang ginagawa ay tuloy pa rin upang sa kanilang personal na kagustuhan kahit na may nadadamay na ibang tao. Tulad na lamang ng ginawang pagpapakasal ni Paulita Gomez kay Juanito Pelaez, gayong ang totoong kasintahan nito ay si Isagani, na dahil sa yaman at impluwensya ng mga Pelaez, nakumbinsihin ni Don Timoteo si Paulita, maging ang mga magulang nito na pakasalan ang kanyang anak na si Juanito, na walang ibang alam kundi ang umasa sa yaman ng kanyang magulang. Maging ang pagpapakasal sa taong hindi naman niya totoong minahal ay desisyon ng kanyang mga magulang. At dito nagtatapos ang Kabanata 34 na pinamagatang Ang Kasal. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.